Hello Beshies! Welcome back dito sa aking channel, and today's vlog, isang loan up na naman itong i-share ko sa inyo. And dito nga po mga Beshies, pwede daw tayong makahiram hanggang 40,000 pesos. Pero yun po yung bubusisihin natin mga Beshies kung magkano nga ba talaga yung pinapautang ng loan up na ito, lalong-lalo nga po kapag first time natin na manghiram. Pero yun nga, bago ang lahat mga Beshies, kung ngayon ka lang dito sa aking channel or maaring lagi kang nanonood nga sa mga videos natin, ayun nga po, meron akong good news sa inyo kasi bawat video na ina-upload ko, ako ay nagpa-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, maaaring magbibigay po ako ng 200 pesos, ng 100, ng 500, ng 1,000 pesos. So, ang gawin niyo lang mga Beshies, i-comment kung ano yung napanood mo. Regarding sa video na ito, i-like nga yung video at i-share. At yun, mamimili nga po ako sa mga commenter via YouTube comment picker kung sino yung ating mabibigyan ng ating pa-giveaways. Subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. And here nga ang i-share ko sa inyo itong Direct Loan PH, loan first off, ay direct. Save more with daily interest, low daily interest nga, easier repayment, and light approval, get approved by system as fast as 1 minute, easy application, upload your photo ID. So actually legit yung loan app na ito na pwede natin i-consider utangan, lalong-lalo sa mga employed. Pero kasi dapat yung company nyo makikita nyo dito sa loan app or partner dito. So ayan, SEC license, secured and no hidden fees. Direct loan. So, allow direct loan to send you notification. So, agree and continue lang tayo. And ito yung sinasabi ko na hanggang 40,000 pesos yung pwede nating utangin. Pero bago yun mga Beshies, mayroong nakalagay dito sa baba na may KYC, credit amount up to 40,000 pesos. Tap nyo nga lang yung may nakalagay na go. And ayan, welcome to direct loan. Please fill in your mobile number. So, ilalagay lang natin dito yung ating valid mobile number. And pagkatap mo ng get the code, meron ka nga pong matatanggap na naman na one-time password na input nga lang natin dito para makapag-proceed nga tayo na makautang dito sa direct loan. So, meron akong natanggap na one-time password. So, input ko nga lang dito and just click login. So, set a pattern. Ito na nga hanggang 40,000 pesos yung pwede ko daw nahiramin nga sa loan app na ito. And your KYC status is unverified. So, para nga daw ako ay makahiram dito, may mga personal information tayo na kailangan sagutan. And all operations are to help you fill in relevant information. More conveniently, we promise not to obtain any unauthorized information and strictly protect your data privacy. So, for example, itong marital status nga ay married, yung address, and then yung email address, samplesan@gmail.com, yung Viber number, Facebook address. Ayan. So, for example, 0985, yung Facebook address, ano to? So, kailangan pala dito ilalagay yung link, diba? Nung inyong Facebook account. So, ikaw bahala kung ilalagay mo ba talaga yung link. Pero ako, sige, try natin. Ayan, https://www.facebook.com, tas yung ID. Okay, so, tap lang natin yung next at contact one in the Philippines or personal references. For example, father. So, ilalagay mo lang yung name or complete name at yung phone number. Dalawa lang naman yung hinahanap dito na personal references. So, hindi na po kayo mahihirapan sa pagsagot dito, di ba? Kahit sino, it's either yung parents mo, kapatid, or kaibigan, or yung asawa mo, or anak. Pwede nyong ilagay as personal references. And then, work information. So, dito mga Beshies, check natin kung ano yung company name or yung company na pinagtatrabahuan nyo. So, mamimili kayo dito. Pero kung wala, merong nakalagay naman na other. So, ilalagay mo lang dyan. Tapos, yung job position, employee ID number. So, dito kasi kailangan yung mga employed nga
yung pwedeng makahiram. And mas mabilis talaga yung approval kapag yung company nyo ay makikita nyo siya dito or dito sa mga option. Pero kung sakali na wala, dito na lang tayo sa other. And i-try lang din naman natin. Balay mo, ma-approvehan pa rin, diba, ang ating loan application. So, ID type, UMID. Lalagay nyo yung ID number. So, sa akin kasi, UMID nga yung pinili ko na ID kasi yun naman talaga yung meron sa akin. And then, yun, please make sure the content on the photo is clear. So, pagkalagay natin ng ID number, okay, so yun, picturean lang natin, syempre, mag-upload tayo ng isang valid government ID. Yung front and back po ha. So, dito mga beshes sa direct loan, legit naman siya. So, pagka-upload natin ng front and back ng ating valid government ID, meron pang selfie with ID. And then next nga yung signature natin. Kailangan din ma-input dito. Please ensure that information is correct. Ayan. Signature. Ayan. Digital signature sa meron dito. And provide the following information in a few steps. So, ito na nga, consent form. Meron pang itong consent form. So, basahin lang natin yan. And credit review in progress. So, within 2 working days daw mga beshes, bago ma-approvehan nga ang aking loan application. So, habang inaantay ko nga yung pag-process nitong direct loan staff sa aking loan nga, di nag-check ako ng iba't ibang mga reviews na naman. Pero, uunti pa lang yung nag-try dito. And halos kasi, puro reject yung status ng loan application nga ng mga nag-try na umutang sa loan app na ito. So, sa akin nga, 2 days pa. Magantay pa ako ng 2 days. And ayun pa nga dito, may mga nagsabi na 2 days daw. And after 2 days, na-reject pa rin yung kanilang loan application. So, medyo mahigpit ito sa pagpapautang. Ganun naman talaga, lalong-lalo kapag okay naman sila magpautang or legit naman magpautang yung isang loan app, talagang mahigpit and hindi agad-agad yung pag-disburse nila ng pera. Minsan inaabot yan ng ilang oras or ilang araw bago nila i-approve ang inyong loan application or i-declined. So, dumadaan din kasi talaga yan sa iba't ibang mga process para ma-check syempre nila kung meron kayong kakayahan na magbayad sa inyong mga utang. Okay? Pero syempre, option nyo pa rin mga beshes. I mean, hindi ko naman talaga nire-recommend yung pag-utang natin sa iba't ibang mga loan app. Pero option nyo pa rin yun mga beshes kung gusto nyo na itry. And so far, sa tingin ko naman, medyo okay yung loan app na ito. Yun nga lang, matagal talaga yung pag-process nila and doon pa lang yung nag-try. At halos nga sa reviews ng mga sumubok dito ay puro rejected. Pero wala namang masama kapag itry. Pero syempre, kung sakali na after 2 days, nakita mo naman na na-approvehan yung loan application mo, pero nakita mo na pagdating sa interest or yung mga processing fees or yung mga charges, hindi ka sang-ayon or medyo labag sa'yo, di wag mo nang ituloy na umutang. Okay? So, may option ka pa rin naman. So, kung gusto mong itry mga beshes, pwede mong subukan. And then, once na na-approvehan yung loan application mo, within 2 days, ay doon ka mag-decide kung kukunin mo pa ba yung loan proceeds or hindi. Diba? Pero yun nga po, hindi ko sinasabi na umutang kayo sa mga ganitong pautangan online. Para, diba, wala na rin tayong iniisip na babayaran, diba, pagdating ng ating due date. Okay? So, yun lang mga beshes. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys. At ayun, i-share ko sa inyo yung status ng aking loan application. Halimbawa, ma-approvehan nga ako or ma-approvehan nga yung loan application ko sa loan app na ito. Thank you guys at see you sa aking next video. Bye-bye!